Dahil po, ang araw na to po ngayon ay araw po ng palaspas. Di ba? Makikita natin na sa church na dinadaanan natin, talagang abalang-abala sila sa paggawa ng palaspas. Makita mo sa simbahan, may palaspas. Ano po ba ang ibig sabihin ng linggo ng palaspas? Amen? Ang linggo ng palaspas ay ika-anim at huling linggo ng Kwaresma bago ang Pasko na pagkabuhay ni Kristo. Sa araw ay ginugunita ng mga Kristiyano ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem bago ang kanyang kalbaryo, senyales ng pasimula ng mahal na araw. Amen po. Natunay nga talaga naman ang mga Katoliko, taon-taon nilang ginagawa ito. Pero po, sa atin po bilang sa mga Kristiyano, kailangan din po nating alalahanin kung paano po nagtagumpay ang Panginoong Hesus nang pumasok po siya sa Jerusalem. Kasi ito po yung pasimula. Sabi po, ano ba yung ginagamit nilang palaspas? Kasi po, ang ginagamit po nila, ito po yung isang pamilya ng punong kahoy na tinatawag nilang palaspas. Ang dahon ng palma ay pinalamutian at sa ngayon po ay ginagamit nilang palaspas ay yung pinakamurang dahon ng nyog. Nakita nyo naman po. At ginagawa nila ng iba't ibang design na uri ng palaspas para maganda sa paningin ng tao. Ito yung ginagamit nila para iwagayway sa araw ng palaspas po. So sa atin po, kasi po ako nung hindi pa ako po kumikilala sa Panginoon, talagang yung araw po ng palaspas, bibili kami, magsisimba kami. Hindi ko po alam ibig sabihin eh. So, di naman sinasabi sa amin ng mga magulang namin kung bakit kami bumibili ng palaspas, bakit tinagalo namin. So, hindi ko po nalaman yung dahilan. So, dahil po sa mensahe ni Lord, na tunay nga marami pa pala tayong di nalalaman sa takbo po ng sanlibutan at sa atin po bilang sa mga Kristiyano po. Amen po? Intro ko lang po yun. Pwede na po muna tayong tumayo at basahin natin po yung salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayo. Ang pamagat po, ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem, buhat po sa Aklat-an Tiyan, Kabanata 12, Talata 12 hanggang 15 po. Amen po? Basahin natin. Kinabukasan, nabalitaan ng mga kapal na taong dumalo sa pista ng patungo sa Jerusalem si Jesus. Kinuha sila ng mga palapa ng niyog at lumabas na lungsod upang siya'y salubungin at ganito ang kanila sigaw. Hosana! Purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya na nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Sayon. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa bisirong asno. Hallelujah. Let's pray. Father God, maraming salamat po sa araw nito. Tunay nga, Panginoon, ikaw po ang aming papupurihan, pasasalamatan, dadakilain sa aming mga buhay, sapagkat ikaw po ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na kapuri-puri, banal at dakila sa lahat. Panginoon, sa inyo po ang kapangyarihan, kalwalhatian, kadakilaan, kataas-taasan, noon pa man, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, at higit sa lahat, Panginoon, patuloy mo sa liksikin ang aming kabituran ng puso, ng aming isipan, mga nagawa, ikinilos, inisip, Panginoon, na hindi nakalulugod sa inyo, mga sinasadya at sinasadya, patawarin mo kami, Panginoon, upang kami may kalayaang lumapit sa kabagay ng trono. Lord, sabi mo sa iyong salita, kung pinapayag namin ang aming mga kasalanan, maasahan namin ito lilinisin mo, patatawarin mo ang aming kasamaan, sapagkat ikaw ang Diyos na matapat at matiwid. Lord, salamat po sa araw nito. O banal na Espiritu, patuloy ka po namin nanyayahan ang bawat isa. Lukuban kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Bigyan kami, pagkalooban kami ng kaalaman, karunungan, understanding, O Diyos, sa iyong mga salita, sapagkat ang iyong salita ay may hiwaga, malalim, upang patuloy namin maunawaan. At higit sa lahat, Panginoon,
Salamat sa iyong mga salita na ito'y itanim mo, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, upang ito'y maging tagapay namin sa araw-araw ng aming pamumuhay. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw lang po ang makita, may pahayag, Panginoon, ng aking mga labi, at magbigay po, Panginoon, ng kapurihan sa iyong dakilang pangalang kataas-taasan. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy po kami balutin ng iyong kapangyarihan, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Ang bawat isa, Panginoon, buksan mo na po ang kanilang puso, Panginoon, ang kanilang spiritual eyes, Panginoon, ang kanilang ears, Panginoon, na maririnig po, Panginoon, upang ito'y may pamuhay namin sa araw-araw ng aming pamumuhay. Salamat, Panginoon, i-bless mo ang iyong salita, Panginoon, sa John 12:12-15, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, ito'y itanim mo sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, upang maging panlaban namin ito sa gawa ng kaaway. Lord, salamat, Panginoon, tunay nga ikaw po ang aming papupurihan, pasasalamatan, dadakilain at wilwalatiin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Hallelujah po. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sa John 12:12-15 po. Kinabukasan na bilitaan ng makapal na taong dumalo sa pista patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha siya ng mga palapa ng palma at lumabas sa lungsod upang siya'y salubungin at ganito ang kanilang sigaw. Hosana! Purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang hari ng Israel! Nakita ni Jesus sa isang batang asno at sinakyan ito, gaya na nasusulat, huwag kang matakot, lungsod ng Zion, masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa bisirong asno. Amen po. Sabi po, mag-share lang ako ng konti. Kasi po nung pinag-aaralan ko po ito, na tunay nga sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, tayo po natututo. Dahil lumini po tayo ng karunungan sa ating Diyos na buhay, wisdom, understanding, para maunawaan natin yung hiwaga at lalim ng kanyang salita. Na tunay nga na dito ko lang nalalaman. Kasi po, that time nung unang ano po, hindi po naman sinasabi natin mga gulang na ganun pala yung sitwasyon. So, bilang isang Kristiyano po, kasi po yung buhay ng makasanlibutan. Ngayon po, dadako po tayo sa buhay Kristiyano po. Sabi po, bibigyan ko muna po ng yung palapa ng palma po. Sabi po, ang palapa ng palma ay simbolo ng kapayapaan, kasaganaan, at katagumpayan. So ngayon ko lang po nalaman to na hindi lang pala basta gumagano yun. May simbolo rin pala to. Piliin nyo kapayapaan, kasaganaan, at katagumpayan. Natunay nga na sa ating pag-aaral po, malalaman natin kung ano pong ibig sabihin ng mga ginagamit natin sa pagsalubong ng ating Panginoon. Amen po. Tapos po yung balabal. Ito po yung isinapi ng mga alagad sa pisilo bago sumakay po ang Panginoon. Inilatag sa kanyang lalakaran po. Ang sabi po, simbolo ng authority, kapangyarihan po. So, akala natin basta ginagamit lang pala, pero hindi po pala. Ito po'y napaka-importante pala sa buhay ng Panginoon Jesucristo. Yung balabal na nagsisimbolo po ng kapangyarihan, na ito po yung pinagkaloob niya sa atin. Amen po. Tapos po, yung asno o donkey, ginagamit niya ito para sa transportasyon, panghila ng korwahe, at ginagamit sa pang-araro sa bukid, at ginagamit din bilang nagtatrabahong hayop po. Yan po yung itsura ng asno. Kasi po, malaki naman yung pagkakaiba ng kabayo sa asno. Amen? Hallelujah. Sabi po, ano ba ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang sumalubong kay Jesus? Kasi po, sabi po, kung babasahin po natin yung John 12:17-18 po, ito po, ang pagkabuhay ni Jesus kay Lazaro ay ipinamalita ng mga nakasaksi niyon. At ito ang ilan
Kaya sa sinalubong ng iyong karaming tao, nabalitaan nila ang ginawa ni Jesus na kababalagan. Amen po. Tunay nga sa nung panahon po nila, kailangan po, sabi nga, to see is to believe. Sila po, kailangan makakita muna sila ng himala ng Panginoon bago sila maniwala. Paano kung wala pong himala na ginawa ang Panginoon? Wala pong maliligtas. Dahil lagi nilang hinahanapan ng Panginoon sa Kristo ng tanda, himala, para maniwala po sila. Pero bakit po tayo mga Kristiyano? Kahit wala pong himala ang ginawa pa ng Jesus, tayo po'y naniniwala. Amen po. Bakit po? Kasi meron tayong Holy Spirit na siya po nagpapaunawa, kilala na tunay nga ang Diyos natin ay kasama po natin. Kaya, tingnan niyo po, napakaraming tao ang sumalubong. Sabi po sa John 11:25-26 po, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay, at ang buhay ay ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling nabuhay. Kung titignan po natin yung muling pagkabuhay ni Lazaro po sa John 11:38-44 po, dito po natin nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Para maparangalan po ang Diyos. Biruin mo, yung magkakapatid na Martha at hindi ko na po isinulat kasi po mapapahaba po. Ikakwento ko na lang po sa inyo. Si Maria at si Lazaro po ay talagang kaibigan po ng Panginoon. So, nabalitaan po ng Panginoon na talagang may sakit si Lazaro. So, nung malaman ng Panginoon Jesus, siguro mga 2 days na po nangyari bago siya dumating, sinalubong siya ng mga kapatid niya na tunay nga na marami nakikidalimhati po sa kanilang mga Hudyo na 4 na araw bago dumating ang Panginoon sa Kristo. Sabi po ng Panginoon sa 11, ulitin ko, John 11:25-26, sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay, ang buhay ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, pinuhay po siya ng Panginoon. Si Lazaro po, tinawag siya, Lazaro, gumising ka. So, sa isang salita lang ng Panginoon, nanalangin ng Panginoon Jesus sa Diyos Ama. Dahil marami pong nakapaligid ng mga Hudyo. Nakita nila na kapangyarihan talaga ng Diyos. Muling binuhay si Lazaro. Bakit po nangyayari ito? Para maparangalan po ang ating Diyos na buhay. Sa kabila ng lahat po na nangyayari. Kaya, gano'n na lang karami ang taong naniniwala sa Panginoon Jesus na sumalubong sa Kanya. Sabi nga po sa verse natin, di ba? Napakaraming tao at hindi mabilang. So, sa ating buhay po, na tunay nga, kung tayo po ay nasa Panginoon, kasi that time, hindi po Panginoon kasi tawag sa Kanya eh. Basta tagapagligtas o Jesus. Kasi sa atin po to bilang sa mga Kristiyano, Panginoon Jesus. Amen po? Sabi po, isang hari ang napalito bilang isang mapagkumbaba, lingkod na nakasakay sa isang asno, hindi sa isang kabayo, hindi nakasuot ng mamahaling balabal, kundi damit ng isang aba at hamak. Dumating si Jesus, hindi upang manakop, gamit ang lakas, tulad ng mga hari sa lupa, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, biyaya at habag, at ng sarili niyang alay para sa mga tao. Ito po yung isa sa mga layunin ng Panginoon. Yung pag-aalay po ng kanyang sarili para sa mga tao po. Tignan po natin sa Isaiah 57 po. Sabi po, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, matataas, banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Amen po. Tunay nga, kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos,
tayo ay may mababang loob, magsisisi at ibabalik ang pagtitiwala at pag-asa sa buhay po. Kasi po, sa ating buhay talaga na kung wala po ang Panginoon Kristo, wala na po. Tayo na po ang pinakawawa sa sanlibutan ito. Sabi po sa Pilipos 2:8, Hallelujah. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, bagang ito ay sa kamatayan sa krus. Amen po. Dahil ito po ang kalooban ng Ama. Isinuko siya para ibigay sa atin yung kanyang buhay para sa kaliligtas ng lahat. So, nakita naman natin yung sumalubong sa kanya, talagang napakaraming tao na hindi mabilang-bilang. Hallelujah. Sabi po, hindi kahiyaan ng mga kupo ang karangyaan sa kanya'y, kundi kababaan ng loob at paglilingkod sa puso, sa isip ng tao ang kanyang sinakop. Hindi mga bansa, kapayapaan mula sa Diyos ang kanyang mensahe. At hindi pansamantalang kapayapaan. Tunay nga sa ating mga buhay po. Sabi niya, kapayapaan mula sa Diyos ang kanyang mensahe. Hindi pansamantalang kapayapaan po. Tingnan po natin sa John 14:27 po. Ang sabi po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Amen po. Tunay nga kung tayo may kapayapaan, masarap pong mabuhay. Kasi po yung kapayapaan sa sanlibutan, panandalian lang po. May problema dumating sa sanlibutan. Ang solusyon, iinom ng alak para masolusyonan. Pero pagkatapos po doon, nawawala saglit lang. Pero sa Panginoon po, ang tunay na kapayapaan, mararamdaman natin yung pag-ibig, yung kanyang wagas na pagmamahal sa atin, yung kapayapang pinagkakaloob sa atin sa kabila ng lahat. Hallelujah. Kung si Jesus ay matagumpay na pumasok sa ating puso, naghahari siya rito sa kapayapaan at pag-ibig. Bilang kanyang tagasunod, ipinakita natin ang ganitong katangian at makikilala ng mundo ang tunay na hari na nananahan sa atin at matagumpay na naghahari sa ating buhay. Amen. Tunay nga na sinakop ng Panginoon yung ating puso. Yung katagumpayan, yung kapayapaan, ibinigay niya sa ating mga puso. Nataglay-taglay po natin mga Kristiyano, tayo po mga Kristiyano. Dahil wala po ito sa makasanlibutan. Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Kapalad tayo, may salita tayo ng Diyos, nagiging gabay natin sa araw-araw na ating pamumuhay. Amen po. Ang matagumpay na pagpasok ng tagapagligtas po. Ang tagapagligtas ay nakapasok sa Jerusalem kung saan pinuri at sinamba siya ng mga tao sa pamamagitan ng pasigaw. Hosanna! Sabi po, tingnan po natin sa Mateo 21 verse 9 po. Sabi po, nagsisigawan ng mga tao, nauna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ng Diyos. Hallelujah. So, tunay nga na binibigyan ng kapurihan yung haring dumating nung araw na yon. Hallelujah. May katanungan po ko. Sa atin po, bilang isang mga Kristiyano, o hindi pa tayo nakakilala, sabi nga, bakit ka nangangailangan ng tulong o pagliligtas? Kasi po, salvation po itong dala ng Panginoon. Sabi nga po, sa mga nararanasan po natin sa buhay, tulad ng dumadanas tayo ng kawalan at hindi kaya nating ibalik. Umaharap sa mga pasakit sa buhay, pag-uusig, trahedya at kabiguan sa buhay,
na hindi natin magawang mag-isa. Ito po yung mga pasaning dumarating sa ating buhay. Mga trahedya, mga problema, sa kabila ng lahat. Sabi po, bakit ka nangangailangan ng tulong o pagliligtas? Kasi hindi po natin kaya itong mag-isa. Hindi po natin kaya itong solusyonan. Hindi po natin kaya itong resolbahin na tayo lang. Kailangan po natin ng ating Diyos na buhay na siyang tutulong sa lahat ng problema dumarating sa atin. Kaya nga, kung lalapit po tayo sa Panginoong Hesus, may ibsahan ang lahat ng yun. Lahat ng yung nararanasan natin sa buhay, ang lahat na ito'y pagsubok sa ating buhay po. Amen po. Kaya, wala naman tayo ibang magagawa kundi lumapit talaga po sa ating Diyos na buhay. Kaya itong mga problema na dumating sa ating buhay, kaya natin itong solusyonan. Sabi nga po sa 1 Corinthians 10:13, Amen? Wala pa pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahintulot na kayo subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Amen po. Sabi nga po, kung lalapit po tayo, ayan po ang John 3:16. Tapat ang Diyos, bibigyan niya po tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen po. Kaya tayo po bilang isang mga Kristiyano, ano ginagawa natin? Nananalangin tayo? Nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos? Sa midweek po namin, na tunay nga, tinetrain ng bawat isa para matuto, mag-aral, upang patuloy na maunawaan yung hiwaga at lalim ng salita ng Diyos. Gaya ng mga youth, may youth life. Ito may Sunday service tayo, na dito po tayo nag-recharge ng ating spiritual na pangangailangan. Kasi po, kung tayo po nasa sanlibutan, wala po. Baka nga hindi mo naalala ang Panginoong Yesus eh. Kasi po namumuhay tayo sa makasanlibutan. Kasi po talagang malakas ang hatak ng sanlibutan eh. Lalo na sa cellphone. Imbis na mag-pray po tayo, text muna ako. Magbabasa mo, maglaano man ako. Pero yung pagbabasa ng Bible, nakalimutan na. Nakailang libro na po kami sa Bible reading namin. Kaya nga yung hindi nakabasa, pwede pong humabol para po sa ating activities. Kailangan po natin to para tayo lumago sa salita ng Diyos. Nasaan na po ba tayo sa Bible reading natin? Matthew, Numbers, at Ecclesiastes. Sabi ng mga ngaral, hindi pa yan. So, mapalad po tayo kasi nandiyan po yung ating buting pastor na araw-araw po niya pinadadala yung verses na magbibigay po sa atin ng pagkain espiritual. Minsan nga po, sa umaga pa lang, pagising natin, siyempre, nagpe-pray na po tayo, napapasalamat na tayo. Lord, tapos, maya-maya, nandiyan na po yung text ng pastor. Kaya, mapalad po tayo, may pastor po tayo nagmamahal sa atin. Pinaalahanan tayo para magbasa po tayo ng Bible araw-araw. Kasi po ito po yung kalakasan natin. Panlaban sa gawa ng kaaway. Paano kung hindi ka nakapagbasa, hindi ka pa nagdasal, hindi ka pa nagpa-cover ng banal na dugo ng Panginoon? May dumating na trahedya. Pag may ganung pangyayari, minsan may trahedya dumarating. Sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, kapatid, mag-pray ka, mag-pray ka. Totoo po yun. Kailangan kayo mag-pray kahit kayo nanalangin na. Bakit po? Para maiwas po kayo sa mga trahedyang mangyayari. Na-share ko na po sa inyo to, ulitin ko lang po. Kasi po ako, dati po nagtatrabaho ko sa may Antipolo po. Siyempre, biyahe ko, Pasig to Antipolo. Bakit po kasi yung Antipolo? So, yung Holy Spirit, sabi sa akin, pray ka, pray ka, pray ka, pray ka. Sabi ko, nag-pray naman ako kanina. Bakit pinag-pray na naman ako? So, ang ginawa ko lang po, nag-pray po ako. Lord,
salamat po. At pinalahanan mo na naman ako. So nanalangin po ako, sabi ko, Lord, salamat po. Na tunay nga, kung bibigyan po natin yung importansyang naririnig natin, para po pala sa ating kaligtasan po. So, for the meantime po, pakiat po kami ng tikling kasi pabulusok po yun eh. Kasalubong po namin yung killer truck. Nawalan po pala ng preno. Paganyan kami. Paganyan eh. Nawalan ng preno. So, kung hindi ako nag-pray, malamang kami binangga. Kasi walang... So, ang nangyari po talaga, dire-diretso siya pasukan po nun. Marami pong na-aksidente. Marami pong namatay. Marami pong sinuyod yung truck. So sabi ko, nung mabalitaan ko yun, Lord, salamat po. Tunay nga kahit saan tayo naroon, nandun po yung pag-iingat ng Diyos. Kung tayo po mananalangin. Kasi po yung prayer, hindi lang po para sa atin, para sa bawat isa sa atin, sa mga lingkod ng Diyos na ginagamit, sa ating pamilya. Kahit malayo sila, kung tayo nagpa-pray, nandun po yung pag-iingat ng Diyos. Totoo po yan. Kasi yan po yung nangyari sa akin. Sa magulang ko, malayo sila, nasa Bisaya sila. Na-aksidente nanay ko, nabangga. Nabangga po siya. Yung sabi nung driver, Nay, dadalhin pa na ba namin kayo sa ospital? Sabi nung nanay ko, hindi, wala naman nangyari. May edad na po yung nanay ko. So, ganun po kabuti ang Diyos. Hindi lang sa ating gumagawa, mag-isa sa bayan po natin. Pinagpapala po nila kung tayo po ay nananalangin. Nandun po yung pag-iingat. Hallelujah. Kaya, masarap po talaga nasa piling ng Diyos. Amen po. Kaya nga kailangan natin ng tulong ng Panginoong Hesus sa lahat ng pangyayari na gaganap sa ating buhay. Nandiyan ang Panginoong Hesus, tutulungan tayo at ililigtas sa lahat ng naranasan nating paghihirap sa buhay. Mga kapatid, talaga pong ang paghihirap kasama po yan. Mga pangyayaring nagaganap sa atin na hindi natin minasan pero nangyayari. Nakita niyo yung mga patotoo ng mga kapatid. Talagang kung tayo mananalangin, naandun yung sagot niya. Naandun yung pagkilos niya. Naandun yung pagmamahal niya para sa atin. Para maramdaman natin yung pag-ibig at pagmamahal niya. Paano kung di po tayo nananalangin? Hindi po natin mararanasan yung pagmamahal ng ating Diyos. Yung pagmamahal niya sa atin. Kaya kung kailangan niya po ng prayer, mga kapatid, nandiyan po yung midweek, marami po nagpe-pray. So malaking bagay po na meron po tayong midweek, meron tayong youth, meron po tayong Sunday service. Dito po tayo nagpapalakasan. Amen po. Sabi po sa unang Pedro 4:12-13. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwang mabibigat na pagsubok sa inyong dinaranas. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikrihati sa hirap ni Kristo at maging lubos ang kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Amen! So, yung mga nararanasan po pala natin, tayo po ay nakikihati sa kahirapang nararanasan ng Panginoon Kristo. Ano po ba to? Nung siya po ay pasan-pasan niya yung krus. Malaking bagay po na tayo po ay nakikihati. Yung mga nararanasan natin sa buhay. Ito po ay pakikihati po natin sa kahirapang nararanasan ng Panginoon Kristo. So mapalad po tayo. Dahil may Diyos tayo nagmamahal sa atin. Hallelujah po. Sabi po sa Payag 3:10-11. Sapagkat tinutupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Darating ako sa lalong madaling panahon, iingatan mo ang iyong katangian para sa iyo upang di maagaw ang iyong korona. Amen.
Amen po. Ano po ba itong corona na binabanggit ito? Ito po yung word of God na nasa atin po. Para hindi po maagaw ni inuman. Kung nakatanim ito sa ating puso, sa ating isipan, ito po yung baon natin. Panlaban natin sa palaso ng kaaway. Kasi ang kaaway po nakapalibot lang niya sa atin. Hinihintay lang po tayo. Kasi ang kaaway po, hindi niya babasa yung ating mga ginagawa, yung laman ng puso natin, yung ating isip. Pag nagsalita na po tayo, doon po kumikilos ang kaaway. Kaya nga, mga kapatid, yung pananalita natin dapat po pag-isipan natin bago po tayo magsalita. Na tunay nga, kung magsasalita tayo, maging pagpapala po sa ating mga kapatid na makakarinig po. Amen po. Pangalawang tanong po. Ano ang mangyayari kung hindi po tayo makatanggap ng tulong? So sa atin po, talaga, kung wala pong tumulong, talagang tayo po dito na po tayo panghihinaan ng loob sa kabila na walang tumutulong sa atin pong naranasan sa buhay. Pakiramdam natin, nag-isa tayo sa buhay sa kabila ng kawalan. Kung ano-ano ang iniisip na pumapasok sa ating isipan, na wala na nagmamalasakit sa atin na nagmamahal dahil wala na pong tumutulong sa atin. Kaya nga naparito ang Panginoong Diyos para tulungan ka sa lahat ng pasanin mo sa buhay. Amen po. Sabi nga po sa Mateo 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, nabibigat ang luba sa inyong pasanin. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Pasinin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ito po yung kanyang salita. Ako'y maamo at mababang loob at makakasubong kayo ng kapahingan para sa inyong kaluluwa po. Sapagkat maginhawang dali ng aking pamatok at magaan pasanin, ibibigay ko sa inyo, pasanin na ibibigay ko sa inyo. Na tunay nga talaga na kung tayo po'y lalapit sa Panginoon, na andyan po tutulungan niya tayo sa kabila ng lahat po na nangyayari sa atin. Pero kung mahalin natin, wala na nagmamahal sa atin. Pero ang Panginoon sa Kristo, kung lalapit tayo, nandiyan po, handa siyang abutin tayo sa lahat ng pagkakataon. Binigay niya yung kanyang pagmamahal sa atin, yung pag-ibig sa kabila ng lahat. So, masarap po talaga na tayo po bilang sa mga Kristiyano lumalapit sa ating Diyos na buhay sa kabila ng lahat na nangyayari sa atin. Kasi po kung sa makasalimutan po ito nangyayari, wala na po. Ang solusyon nila, kitilin yung buhay nila. Kasi wala na nagmamalasakit sa kanila Pero mapalad tayo. Dumating mo yung mga ganitong pagsubok, na halos tayo wala na, tayo na lang. Nandiyan ang Panginoon sa Kristo, na hanggang tumulong sa atin sa kabila ng lahat. Sabi nga, kayong lahat na nahihirapan at nabibigit ang lupa, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen po. Sa sanlibutan po, di po natin maririnig ito. Kung tayo may mga problema, lalapit tayo sa sanlibutan, tayo patuloy pa po nilang ilulugmok sa kasalanan sa kabila ng lahat. Sa kabila ng tayo'y wala nang malapitan. Pero ang Panginoon Kristo sa kabila ng lahat na nangyayari po, aabutin niya tayo, tutulungan sa lahat na nangyayari po sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Pangatlong tanong po, paano na-impluwensya ng karanasang ito ang nadarama mo sa taong tumulong o nagligtas sa iyo? Sa atin po, bilang isang Kristiyano,
na tunay nga madarama natin yung tunay at wagas na pag-ibig ng Diyos na tumutulong sa atin sa kabila ng pagsagip sa ating buhay na halos wala na. Pero nandiyan ang Panginoon Diyos, dalawang kamay niya tayong aabutin, tutulungan sa kabila ng lubog nating paglubog natin sa kasalanan o sa kabiguan sa buhay na hindi natin makayanan. So, talaga naman, naandyan po ang Diyos na handang tumulong sa atin. Naandyan ang Panginoong Yesus, nagmamahal sa atin sa kabila ng nangyayari sa ating buhay. Naandyan siya para tulungan tayo sa lahat ng ating pasanin sa buhay. Ang Panginoong Yesus ay naghihintay lang kung lalapit tayo at tatanggapin natin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas ng ating buhay. Hallelujah. Huwag na natin pong hintayin may dumating pang mga pagsubok sa ating buhay. Lapit kagad tayo sa ating Diyos. Sabi po sa 1 Timothy 4:10, dahil dito'y tayo magsikap at magpagal sapagkat umasa tayo sa Diyos ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya po sa Kanya. Amen po. Dahil dito'y tayo magsikap at nagpapagal sapagkat umasa tayo sa Diyos na tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hallelujah. Natunay nga, yung pagbabagal na ginagawa natin, ito po hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkos, tinuturuan tayo ng mga salita niya. Magsikap tayo sa ating mga buhay. Hallelujah. Sabi po sa Gawa 10:36, ibinibigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita sa kabila niya. Ibinahayag ang magandang balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam naman natin ang lahat ng bagay po ay sa Kanya. Siya po ang may gawa ng langit at lupa. Siya po ang nagdala sa atin. Bago po tayo dalangin, lahat ng pangangailangan natin ay ginawa na ng Panginoon. Amen. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen. Ramdamin natin yung pagmamahal niya. Ang sarap po talaga na tayo po ay nasa piling ng Diyos. Sa awitan pa lang, nakita ko na po yung pagkilos ng banal na Espiritu. Amen po. Matagumpay na pagpasok ng tagapagligtas sa Jerusalem. Bago pumasok si Jesus sa Jerusalem sa huling pagkakataon, hiniling ni Jesus sa kanyang mga alagad na dalhan siya ng anak ng asno, nakikilala rin bilang batang asno, tinakpan ng mga balabal ang asno at ang batang asno, ngunit ang kanilang balabal, at pinasakay nila si Jesus na tagapagligtas sa batang asno po. Amen po. Ganda po talaga ng salita ng Diyos nung ito po yung pinagmuni-muni ko na tunay nga tayo tinuturuan. Yung mga bagay na hindi natin nalalaman po natin. Sa kabila ng lahat ng pag-aaral po natin. Kanina po, nabanggit na po natin yung Hosana. Sa salitang Hebreo ng nangangahulugan na mangyari pong iligtas mo kami at ginagamit sa pagpupuri at pagsusumamo. Amen po. Tanging mga hari at mananakop lamang ang nakakatanggap ng pambihilang tanda ng paggalang tulad nito sa gitna ng mga sigaw na papuri at pagsusumamo para sa kaligtasan at paglaya po.
Nakita natin ang mga alagad na nilatagan ng mga palapa ng palma, ang daraanan ng Panginoong Hesus bilang tanda ng pagwawagi at tagumpay. Ang buong tagpo nito ay nagbabadya ng pangyayari na pagtitipon kung saan napakaraming tao ang mabilang ng sinuman ay tatayo sa harapan ng trono sa harapan ng kordero na nakasuot ng mapuputing damit at may sanga ng palma sa kanilang kamay na sumisigaw ng malakas na tinig. Ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono ng kordero po. Sa atin po, kasi po, itong dumating po na napakaraming tao, ito po yung mga kasalibutan. So sa atin po bilang isang mga Kristiyano, mangyayari din po ito. Na tayo po ay harap sa kordero at sa ating Diyos po. Mangyayari po ito. Sabi po, basahin po natin yung Pahayag 7:9-10 po. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni inuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika, nakatayo sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit na puti at may hawak na palaspas. Ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Ito po na po yung mananampalataya. Tayo po ay haharap sa Diyos. Ang bawat isa. Ito po yung pinakahihintay ng bawat isa. Amen po. Kung tayo po nasa tagpo ng Panginoon sa Kristo, pumapasok siya. Palagay natin na tayo po nandun sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Ano po madarama natin? Sisigaw din ba tayo ng hallelujah? So kung tayo po na sinasalubong natin ng Panginoon sa Kristo, as a Christian po, tunay nga magpapasalamat tayo. Magpapatira pa. Sasambayin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kasi kilala natin siya eh. Tayo yung mga lingkod niya, pinili at hinilang. So yung kagalakang mag-uumapaw sa ating puso na inilagay ng Diyos sa kabila ng lahat na nangyayari po. Ang Panginoong Hesus ay pinuri at sinamba ng lahat ng nilalang. Ito po yung marami na to. Basahin po natin yung Pahayag 5:11-14 po. Medyo mahaba po siya. Sabi po, tumingin muli ako at narinig ko ang tinig ng libo-libong laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umawit sila ng ganito, ang kordero'y pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at takila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan, kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ng apat nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsamba. Amen po. Ito po yung mangyayari sa hinaharap. Tayo po magpupuri, magpapasalamat. Ibibigay natin yung karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan na tanging sa Diyos lamang natin magkakaloob sapagkat ito'y sa Kanya. Hallelujah. Ito ang maraming tao bilang papapahayag ng publiko na hindi lang siya ang ipinangakong Mesiyas, kundi pati na rin ang ipinangakong hari ng Israel. Nakita ito ng maraming tao bilang katuparan ng mga propesiya sa banal na kasulatan. Sabi po sa Zacarias 9, verse 9, Sayon, magalak ka at magdiwang,
Umawit ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagkumbaba, siya ay nakasakay sa isang bisirong asno. Amen. Na tunay nga mapagwagi, mapagtagumpay at mapagkumbaba. Ito po ang dala-dala ng Panginoon. Amen po. Ang layunin at misyon ng Panginoong Hesus na tagapagligtas. Matapos magtagumpay na pagpasok ng Panginoong Hesus, may ilang Griego na pumunta sa Jerusalem upang magdiwang ng Paskwa. Amen po. Tingnan po natin sa 1:12 verse 20 to 21. Kasi po nangyari po ito nung hindi lang po yung mga taga-Israel nakarinig nung himala na ginawa ng Panginoong Hesus nang binuhay po si Lazaro. Maging sa nakapaligid din po sa Jerusalem na gustong-gusto nila makita ang Panginoong Hesus sa kabila ng lahat ng ginawa niyang kababalagan. Talagang natanyag po siya. Kaya kahit hindi po mga taga-Israel yung nandun, may dumarating din pong taga-ibang lugar na tulad po nito na isang Griego po. Amen po. Ang sabi po, kabilang ang ilang Griego na pumunta sa pista upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, Ginoo, gusto po namin makita si Jesus. So, nandun yung kagalakan nila makita si Jesus. Bagamat sila yung mga taga Bethsaida, Galilea, sila po yung mga Gentiles po. Hindi po sila taga Jerusalem. Nang malaman ni Jesus ang kanilang kahilingan, naturo siya tungkol sa kanyang nalalapit na pagdurusa, kamatayan at pagkabuhay ng muli. Ipinaliwanag niya na ang huling pangyayaring ito sa Jerusalem, kabilang ang nalalapit na pagpapako sa krus ng buong layunin ng kanyang pagpirito sa mundo. May po yung layunin ng kanyang pagparito, yung pagbabayad sa lapo, para matubos po ang sangkatawan sa kasalanang nagaganap po. Yung napakaraming tao po, na tunay nga, hindi po natin masasabi na 100% sila po yung nagpupuri sa Panginoon. May ilan din pong hindi umaayon sa kalooban ng Diyos. Pero nga sabi nga, ang lahat na ito yung nagsabi na, Hosana! Purihin ang Diyos na tagapagligtas. Pero sa bandang huli po, yung mga nagsabi ng Hosana, ito rin po yung nagpapako sa kanya sa krus. Sa kabila ng lahat. Tignan po natin. Bagamat naandun maraming tao, siyempre itong Pariseo, hindi po nawawala sa buhay ng Panginoon sa Kristo. Laging nakadikit. Sabi nga po nung Pariseo, Panginoon, awatin ninyo ang inyong alagad. Anong sabi ng Panginoon? Pag tumigil sila, kahit ang bato, pwede magpuri sa akin at sumigaw. Hintayin pa ba natin mangyari yun? Yung bato magpuri? Kasi po mga Pariseo talaga, that time, nag-aalinlangan sila dahil po baka mawalan sila ng mga tagasunod. Kasi halos lahat sinalubong si Jesus. Amen po. Sabi po sa John 12:27 to 20. Amen? John 12:27 to 20. Ako'y nabagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ko sa oras ng ito. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama,
parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinaparangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Amen po. Ito po yung Panginoong Yesus na tunay nga ipinagkaloob sa Kanya yung kapangyarihan, karangalan, pangalang kataas-taasan na tunay nga na binigay ng Diyos sa Kanyang buktong na anak. Tayo po sa John 12:32 to 33 po. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamatay. Amen po. Kasi po, ang katubusan po talaga natin, ang layunin ng Panginoon na iligtas po ang bawat isa na sa kasalanan at tayo po ay mailapit sa ating Diyos Ama sa kabila ng lahat na nangyayari po sa ating buhay. Para isakatuparan ni Jesucristo ang kanyang pagbabayad sala upang mailapit niya tayo sa Kanya. Amen po. Katuparan ng propesiya ni Jesucristo sa Luke 24:44-47 po. Amen. Dito na po tayo magtatapos. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko, ang sabihin ko sa inyo, noong kasama pa ninyo ko, ay dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa aking kautusan ni Moises, at sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang kaisipan upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. Ito po yung katuparan ng propesiya ng Panginoon. Tayo po, sabi nga, ipangaral sa lahat ng bansa na nagmumula sa Jerusalem po. So, mga kapatid, na tunay nga ipangaral po natin yung salita ng Diyos. Sabi nga, mula sa Jerusalem, ito po yung ating sambayan. Samaria, ating mga kapitbahay, mag-isa malalayo po. Sapagkat alam naman natin na nalalapit na ang pagparito ng Panginoon Jesucristo. Naway makasama tayo sa kanyang kalwalhatian na kabilang tayo doon sa napakaraming taong sasalubong sa kanya. Haharap tayo sa kanya, sa kanyang trono at sa Diyos Ama. So, alalahanin lang po natin itong John 12:12-15 sapagkat ito po ay para sa atin po. Yung matagumpay na pagpasok ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, mapalad po tayo na may salita po tayo ng Diyos na siya pong nagpapaalala sa bawat isa sa atin. At hindi sa lahat, huwag po tayo manghinawang manalangin. Amen? Let's pray po. LPCF, God bless you po. Amen? Father God, maraming salamat. Sa inyong salita, Panginoon, na pinagkaloob sa amin. Natulay nga, pinaunawa mo sa amin, Panginoon. Yung kahabagan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang kapayapaan mo, Panginoon. Ang kasaganaan mo, Panginoon. Ang katagumpayan mo, Panginoon. Salamat. Ito'y dala-dala mo, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat anak mo. Salamat, Panginoon. Itanim mo po sa aming mga puso, sa aming isipan, upang maranasan namin, Panginoon, ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po na ikaw din
ang Diyos naming malalapitan sa oras ng aming pangangailangan. Lord, maraming salamat po na tunay nga ito'y maging kalakasan ng bawat isang kapatiran, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, kung ano yung kalooban, ano ang iyong misyon, Panginoon, ang layunin mo sa bawat isa sa amin. Na may pahayag namin, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Wala po kaming maibibigay sa iyo, Panginoon, kundi kayo papurihan, pasalamatan, Panginoon. Itaas sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa kalagitnaan ito, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, itinararanasan namin sa kabila ng lahat. Maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, pinararamdaman mo sa amin ang iyong pag-ibig. Sa kabila ng kawalan, Panginoon, nandiyan ka. Dalawang kami naabutin sa kabila ng lahat na nararanasan namin sa buhay. Nandiyan ka para tulungan kami, Panginoon. Bigyan ng lakas at katagumpayan para mapagtagumpayan namin tulad. Lord, salamat po. Nandiyan ka sa kabila ng lahat na nangyayari po sa aming buhay. Ama, maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, ikaw po ang aming pupurihin, Panginoon. Pasasalamatan sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Muli, Ama, sa inyo po ang kapangyarihan, pagliligtas ng anak, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ito ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen. Thank you, Lord.